Magandang balita para sa mga solo parents sa Pasig City dahil malapit na ang implementasyon ng Expanded Solo Parents Welfare Act Ordinance sa lungsod. Madami ang nag-antay sa ordinansang ito at noong Disyembre ay ipinasa na. Isa sa kasama sa panukalang ito ang 1,000 pisong benepisyong matatanggap ng mga solo parents kada buwan. Sinabi ng konsehal na si Angelo De Leon ang dahilan ng pagkaantala ng ordinansang ito. Alam ko maraming nagtataka, maraming nagtatampo rin dahil parang ang tagal bago nakagawa ng ordinansa para sa mga solo parent. Hindi po ito sa kadahilan ng wala ho kaming maisip or ayaw ho namin gumawa ng programa. Para rin ho sa kaalaman ng lahat, bago ho namin gawin itong solo parents ordinance na ito, kinailangan po muna namin ayusin yung reorganizational structure ng opisina ng CSWDO. Bakit ho ito importante? Kasi sila ho ang mag-i-implement ng lahat ng benefits at programs ng solo parents natin. So, nung naayos ho namin yon, katuwang ho ng pag-aayos namin ng restructuring ng CSWDO, umaandar na ho yung mga consultations namin kung ano ba yung ordinance na gagawin namin para sa solo parents. Kaya naman po, noong December, isa hong magandang balita na naipasa na sa council yung expanded solo parents. Unang-una ho dyan, alam ko ang pinakamagandang balita para sa inyo ay makakatanggap na ho ng 1,000 pesos kada buwan ang bawat official at verified solo parent. Katuwang ho dyan, pag meron kang anak below 6 years old, meron ho kayong booklet na makukuha para ho sa discount patungkol sa medicine, diaper, milk at kung ano-ano pa. Wala naman ho kaming masyadong binago sa ordinansang ito kasi talaga namang naka-angkla rin ho kami sa National Expanded Solo Parent Act na ginawa ni Senator Risa Ontiveros. Pinaigting lang ho namin kasi maraming question talaga patungkol sa solo parent, paano ma-verify, ano talaga at sino ba talaga ang solo parents. Lahat ho yun ay nasa ordinansa, klarong-klaro ho doon sa ordinansa. At ang pinakamaganda pa ho noon, nung nakagawa na ho kami ng ordinansa, ay maayos na hong ginawa ng CSWDO ang bawat capacity building ng bawat coordinators para ho iisa lang ang lengguwahe ng mga solo parents. Pag nagtanong ka kung ano ba dapat ang solo parent, iisa lang ho talaga ang maisasagot nila. Maiwasan ho natin yung mga marites or magkumpara sa ibang LGUs kasi minsan ganun ang nangyayari. Merong magsasabi, bakit sa ganito yung binibigay nila, bakit dito ito lang? Alam naman po natin na ang kayang ibigay lang sa bawat solo parents dito sa Pasig ay yung kaya lang din po ng gobyerno natin dito sa local government of Pasig. So marami ho kaming nasagot na inquiries patungkol sa solo parent and natutuwa kami kasi napakaganda ng response. Ayoko magbigay ng date kasi baka bigla niyo akong puntahan dito sa opisina pero hopefully ho by February, God willing po talaga, smooth sailing na ho ang lahat ng implementation na gagawin ng CSWDO patungkol sa solo parent. Ibinahagi ni De Leon ang ilan pa sa mga naging talakayan sa naging public consultation bago ito maisabatas. Para rin ho sa kaalaman ng lahat, marami kasing nagtatanong bakit wala silang discount katulad ng PWD or ng senior citizens. Isa po talagang explanation po doon ay bilang solo parents po kasi tayo ay may choice to become one. If ang choice mo ay maging solo parents dahil lang po sa benepisyo na makukuha nyo, hindi ho to tutugma or hindi naman ho to fair para sa senior citizen at saka sa PWD. Alam po natin na ang senior citizen at ang PWD, hindi po nila choice maging PWD or maging senior citizen. Pero tayo dahil ako sinasabi ko dahil dati rin akong solo parent, tayo ho talaga, meron ho tayong choice if we want to be still a solo parent or talaga magkaroon ng katuwang sa buhay. So yun ho yung mga napag-usapan sa lahat ng committee hearing, sa lahat ng ugnayan, sa lahat ng pagbaba namin patungkol sa solo parent. Kaya natutuwa kami na kung ano yung kaya ng government, syempre sa pakikipagtulungan ni Consi Maro Martires and of course kay Vice Mayor Dodot at syempre kay Mayor Vico Soto sa pag-aproba nito. Kasama rin syempre halos ng entire council ang buong suporta nila. Kaya natutuwa kami na finally, ayan, sa mga solo parents, meron na ho tayong ordinansang panghahawakan.
Idinagdag din niya na maaaring magtungo ang mga solo parents ng lungsod sa CSWDO o City Social Welfare and Development Office kung may nais pang malaman tungkol sa mga benepisyo o pribilehiyo nila. Pupunta po sila CSWDO. Huwag rin ho kayong mag-alala kasi minsan ang worry ng iba, wala ko silang ID. Kapag kayo po ay nag-apply bilang solo parent sa CSWDO and kayo ay na-verify, kahit wala ko kayong ID, automatic nasa system na po kayo. Meron lang po talagang mga ibang parameters ng kailangan pagdating sa pagbibigay ng 1,000 kasi bound pa rin po tayo ng national law. Okay. So, pero yun po ay may explain po sa inyo ng CSW. Dapat po ay may explain po sa inyo ng tama ng CSWDO. Nais ni Consi Angelo na maimplementa na maayos ang ordinansa at higit sa lahat ay maging tulong ito sa mga solo parents at sa kanilang mga anak. So sa lahat po ng solo parents dito sa Pasig, maraming pong salamat sa pasensya ninyo at talaga ho, binuo ho namin to, katuwang ho kayo. Lahat ho kayo ay may boses para dito sa ordinansang ito. Kaya ho nagawa ho natin ito ng maganda. And hopefully talaga, ang prayer ko rin po talaga, ma-implementa din ho ito ng maayos, ng walang masyadong aberya, pero bigyan nyo lang ho ng konting pasensya dahil bago pa rin ho to sa CSWDO. Pero hopefully ho, umandar ho to ng maganda at sana ho talaga matulungan hindi lang ho kayo, most especially yung mga anak ng mga solo parents. So thank you and God bless po. At sana kahit pa paano, like me, makahanap din kayo ng lawan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.